Okay, ito mga kapiyaga, no? So hindi ko na pinakita yung pagbabak. So ipapakita ko na lang yung kung paano i-assemble yung makina nito, no? So ayan mga kapiyaga. So ito yung ating transmission, no? So ito yung multiple gear, speed gear 1, 2, 3, 4, main shaft, reverse gear at yung multiple gear, no? So at tapos ito yung ating crankshaft. So ito nga pala piyaga walang bearing sa pinaka magkabilang side ng crankshaft, no? So ayan mga kapiyaga. Okay, ito mga kapiyaga, no? So ito unahin natin yung kanyang idle gear, no? So ayan, unahin natin ilagay yung idle gear. Tapos isusunod na natin yung speed gear 1, 2, 3, 4, yung main shaft at yung ating reverse gear. Tapos huwag natin kakalimutan yung thrust washer na pinakamalapad, no? So nasa ilalim yan nung ating reverse gear, no? So bago natin i-direct yung install, sasabit natin itong pinaka selector ng reverse gear, no? So ayan mga kapiyaga. So tapos saka natin itutulak pa lubog, no? So ayan mga kapiyaga, kung mapapansin nyo, ayan nakasabit siya. So yan yung nagdadala nung ating reverse gear, no? So ayan mga kapiyaga, naka-install na yung ating main shaft, reverse gear. So magkasama yung main shaft at reverse gear dito sa speed 1, 2, 3, 4, no? So ayan mga kapiyaga. So okay na. Tapos isusunod na natin dyan yung ating multiple gear. So ito yung multiple gear at multiple shaft, no? So ayan mga kapiyaga. So okay na, no, mga kapiyaga. Tapos isusunod na natin itong ating crankshaft, no? So crankshaft assembly. So meron itong dalawang thrust washer magkabila. So ayan mga kapiyaga, no? Huwag natin kakalimutan yan. So bago natin ilagay. So ito yung sa may part ng magneto side. So ayan, nilagyan ko yung thrust washer. Tapos dito sa kabila, pagkalagay natin, ilalagay ulit natin yung isa pang thrust washer. So bali dalawang thrust washer yan magkabila mga kapiyaga. So ito yung isa. So ito yung ating ilalagay na thrust washer, no? Magkabila yan mga kapiyaga. Same size yan. Huwag nyo kakalimutan yan. So tapos pagkatapos tatakpan na natin. Ito yung ating crankcase flat side, no? So ayan mga kapiyaga, no? So okay na. Tapos ito na ang gagawin natin. Ito yung kanyang engine bolt, 30 piraso ito mga kapiyaga. Pare-parehas na sukat yan mga kapiyaga, no? Engine bolt na 30 pieces yan. Doon ito part sa may magneto side lahat ilalagay, no? So ayan mga kapiyaga, 30 pieces yan mga kapiyaga, no? So ilalagay na natin. Okay, mga piyagyo, no? So buo na natin yung pinaka-gitna ng ating makina. So ayan yung oil passage na. So dalawa yan mga ka-piyagyo, no? So napakaganda din talaga ng makina ng Piaggio 8, no? So, tapos lalangisan muna natin yung kanyang connecting rod at yung side by side ng ating crankshaft, no? So ayan mga ka-Piaggio. Okay, dito na tayo sa part ng magneto side, no? So ito yung mga parts sa magneto side. Andito yung oil pump, starter gear at Bendix drive, no? So yan yung ating i-install mga kapiyaga. Dito yan sa part ng magneto side. Dito kasama yung ating oil pump, starter gear at saka yung Bendix drive. Mga kapiyaga, no? So ito yung ating oil pump. So una nating i-install itong oil pump, no? So may guide yan para may kabit natin ng tama. So kung mapapansin nyo, meron yung guide, no? So yan, medyo malaki dito sa may parting baba. Tapos dito sa kabila, yung ukab niya ay medyo maliit. So doon natin itatapat yung pinaka-guide ng ating oil pump, no? So ayan mga kapiyaga, no? So kung mapapansin nyo, may mga kuntil yan. So ipapasok na natin yung ating oil pump. Tapos meron ditong dalawang engine bolt, no? So ayan mga kapiyaga. Ito yung pag-install ng ating oil pump. So unahin natin ilagay itong oil pump, no? So ayan mga kapiyaga. Okay, yan mga kapiyaga, na ilalagay na natin yung ating oil pump at sakto-sakto doon sa dalawang tornilyo niya. So tapos ilagay natin yung dalawang engine bolt at higpitan na natin yan mga kapiyaga, no? I-spanner ang gamit natin na 8mm. So ayan. Sunod natin ilalagay itong pinaka Bendix drive natin, kasama yung gear na nagdadala doon sa ating oil pump, no? So dito kasama yung ating gear para umikot yung ating oil pump. So ayan, nakalagay na. Tapos iayos natin itong pinaka Bendix, no? So isusunod na natin diyang ilagay ay yung pinaka starter gear. So ayan mga kapiyaga.
Ilalagay natin ng Bendex drive sa ilalagay na natin tong starter pinion, no? So ito yung starter pinion. So ayan mga kapiyagyo, no? Tapos isusunod natin tong pinaka starter gear niya, no? So ayan mga kapiyagyo, papasok natin yan dyan sa ating Bendex drive. So ayan mga kapiyagyo. Okay, ito namang spring ng oil passage natin ang ilalagay, no? So huwag nyo kakalimutan yan mga kapiyagyo, no? So pagkalagay nyo ng mga starter gear, so tapos meron ditong pinaka thrust washer, no? So tapos itong kanyang lock, no? So ayan mga kapiyagyo, medyo malaki itong lock na to, malamang sa malamang na mga 32mm to, pero ang gagamitin natin dito ay kahit katala pwede, basta siguraduhin natin na mahigpit yan. So ayan mga kapiyagyo, pagkatapos natin higpitan yung pinaka-lock ng starter gear, ilalagay na natin itong pinaka-gasket mga kapiyagyan. Okay yan mga kapiyagyo, no? Inaayos lang natin itong pinaka-gasket. So nilagay ko nga pala dito pandikit, grasa, no? So para magkamali man tayo o may malimutan, pag binuksan ulit natin, hindi masisira yung gasket. So yun yung kagandahan ng grasa lang yung ating nilalagay, para hindi nasisira agad yung gasket. Kapag tayo ay binuksan ulit natin, hindi agad masisira yung pinaka gasket, no? So ayan, mapapakinabangan pa natin mga kapiyagyo. Okay mga kapiyagyo, dito naman tayo sa kanyang cylinder head, no? So i-assemble muna natin yung kanyang cylinder head. So 3 valve nga pala to, dalawang intake at saka isang exhaust, no? So ito yung kanyang bagong barbula. So ayan nakaka-budget, nakakapiyagyo, no? So papalitan na rin natin ng bagong valve seal yan. So tapos ito yung kanyang spring na valve spring. So dalawang klase din yan, dalawang mahaba at saka isang maiksi. So yung dalawang mahaba yan yung sa intake valve at yung maiksi yung exhaust valve, no? So ayan mga kapiyagyo, mapapansin nyo na magkaiba yan ang sukat ng valve spring. So ayan mga kapiyagyo. Okay, ito mga kapiyagyo yung kanyang valve seal. So dalawang klase yan. So yung dalawang malapad yun yung sa intake, tapos itong maliit, ito yung pinaka exhaust, no? So ayan mga kapiyagyo. Okay, ito mga kapiyagyo, no? So lalagyan muna natin ng papadulas para paglalagay natin ng dalawang valve seal, no? Ng tatlong valve seal. So ayan mga kapiyagyo. So una natin nilagay yung intake, tapos sinunod natin yung exhaust. Tapos may dalawang washer yan dito sa pinaka intake valve bar na valve seal, no? So tapos ito yung kanyang barbula. So dalawang intake at isang exhaust, no? Yung dalawang medyo maliit, yun yung intake valve. So tapos yung medyo mataba na konti, yun yung ating exhaust valve, no? So ayan mga kapiyagyo. Ito naman yung ating valve spring, no? So dalawang klase yan, dalawang mahaba at isang maiksi, no? So yung medyo mahaba, yun yung ating intake. So may tamang lagay din yan mga kapiyagyo. Yung medyo madalang yung ikot ng spring, yun yung pangilalim, no? So ayan mga kapiyagyo, yun yung tamang paglalagay ng ating valve spring, no? So tapos ito yung exhaust valve, yung exhaust spring. Ito naman yung ating cutter valve, no? Ito yung pinaka-lock. So nilagay ko muna doon sa ating magnet para hindi maghiwa-hiwalay at baka mawala pa, dahil sa sobrang liit niyan mga kapiyagyo. 6 na piraso yan mga kapiyagyo. So kaya nilagay ko muna sa magnet para hindi mawala o mawaglit. So ayan mga kapiyagyo yan, no? Maliliit na cutter valve yan. Dito naman tayo sa pin ng rocker arm, no? So yung kabila nito ay merong thread, no? So tapos yung kabila ay walang butas. So yung may thread dito natin iharap sa labas yan mga kapiyagyo, para sa paghuhugot ng ating pin ng rocker arm madali lang, no? So kapag nabaliktad niyan, may hirapan kayo magkalas ng pin ng rocker arm. So ayan, i-install natin tong rocker arm at yung pinaka pin niya, no? Rocker arm pin. Install natin ng rocker arm pin, lalagyan na natin itong pinaka-lock at meron yung bolt na allen, no? So ayan mga flathead na allen yan mga kapiyagyo. So huwag nyo kalilimutan yan para hindi lumabas yung kanyang rocker arm pin, no? So ayan mga kapiyagyo. Dito naman tayo sa pinaka-piston, no? So install natin, kung mapapansin nyo may arrow yan, no? So yan yung arrow na yan ay dapat nakaharap yun sa tambucho o doon sa exhaust, no? So ayan yung tamang paglalagay na ating piston, no? Okay mga kapiyagyo, dito na tayo sa clutch side.
So kung mapapansin yan, meron yan ng pinaka roller pin. So ito yung ating timing gear, no? So yung crankshaft timing gear. So ipapasok natin yan. Ang pinaka may guide naman yan sa pagpapasok, at kailangan may tapat natin doon sa pinaka roller pin niya. Kasi yun yung pinaka lock niya ng mga kapiyagi. Dito na tayo mga kapiyagi, shortcut na natin. Dito na tayo sa pagta-timing. So ayan, ito yung timing mark niya sa ibabaw, no? So sa timing gear sprocket sa ibabaw, no? So dito nyo, ang gagawin nyo dyan, ayan, mamarkingan nyo yan. Dahil wala kayong makikitang marking dito sa ating magneto. So kaya ang ginagawa ko dyan, minamarkingan ko yan. So para meron tayong guide sa tamang top dead center ng ating engine. So kung mapapansin nyo, sisipipin yung piston, naka-top dead center yung piston, no? So ibig sabihin, naka-timing yan. So ganyan yung simpleng idea kapag magta-timing kayo ng ganitong unit, no? So dahil wala kayong makikita ang timing mark dito sa part ng magneto. So kaya gagawin nyo, lalagyan nyo ng tanda para sa top dead center ng ating piston, no? So ayan mga kapiyagyo. Okay yan mga kapiyagyo, na timing na natin. So dito na tayo sa pag-tune up, no? So ang ikot nga pala ng rotor nito ay papunta sa hulihan. So ayan mga kapiyagyo, no? Papunta sa hulihan ang ikot ng rotor niyan. Kung mapapansin nyo, laging ang makina ay laging nauunang gumalaw ang pinaka exhaust valve, no? So ayan mga kapiyagyo. Kaya ang ikot ng rotor nito ay papunta lagi sa hulihan. So ayan mga kapiyagyo. So bago natin i-tune up yan, papalaruin muna natin ang bawat barbula para lumapat ng mas maganda, no? So bago natin i-timing o i-valve clearance. So ayan mga kapiyagyo. Pagkatapos natin mapagalaw yung kanyang exhaust valve at intake valve, so ihahanapin na natin yung pinaka timing mark niya, no? So ayan, makapapansin nyo yung arrow, nakatapat yan doon sa may marking dito sa may pinaka cylinder head, no? So ayan mga kapiyagyo. Okay, ito mga kapiyagyo yung kanyang naging sira, no? So ito yung oil seal dito sa main shaft sa pagitan ng engine at ng clutch. So tapos ito naman yung pinaka bearing ng main shaft, no? 6205 ang size nito, no? So napakalakas na ng kalog. So kaya nagkaroon ng problema, no? So tapos ito yung ganyang bagong clutch housing dahil pinapalitan na natin, at yung kanyang clutch housing maluwag na yung pinaka bushing dito sa collar, no? So kung mapapansin nyo, ayan mga kapiyagyo, ang lakas na ng galaw, no? So nagkaroon na ng problema, lumuwag na yung pinaka bushing niya ng collar. So yan yung naging problema niyan mga kapiyagyo. Kaya yung langis niya pumapasok na dun sa differential side, no? So ayan, ito yung pinakabagong clutch housing. So ayan mga kapiyagyo, so walang galaw-galaw yung kanyang collar, no? So yan yung naging problema. So ilalagay na natin yung pinaka-collar, lalagyan muna natin ng konting pampadulas o langis bago natin itulak, no? So ayan mga kapiyagyo, kapag ang problema ng unit nyo ganitong pumapasok na sa transmission yung inyong langis, yun ang problema niya mga kapiyagyo, yung oil seal, no? So yun yung i-check nyo. Okay mga kapiyagyo, so nailagay na natin yung primary drive pin yun. So isusunod natin yung thrust washer at yung pinaka-nut. Okay mga kapiyagyo, no? So isusunod na natin yung pinaka-clutch assembly. So ito yung clutch assembly niya, no, mga kapiyagyo. Isasalpak na lang natin yan bago yung clutch housing yan. At sabi ni customer bago na rin yung kanyang clutch lining, kapapalit lang. So kaya hindi na natin pinalitan ng clutch lining. Meron uli yung thrust washer, so huwag nyo kakalimutan yun mga kapiyagyo, at yung kanyang nut. So ayan mga kapiyagyo. Okay mga kapiyagyo, no? Install natin yung cooling pan na. So dito sa cooling pan niya may mapapansin kayo dyan na marking, no? So dito makikita nyo ang marking yan mga kapiyagyo, no? So kung saan ba natin itatapat yung marking na yan, so kung mapapansin nyo, dito nyo itatapat sa may medyo mamukma to, no? So sa gitli na yan.
So ibig sabihin niya naka-top dead center yung ating piston. I-check natin dun sa pinaka kanyang timing gear sprocket, no. So ayan, nakatapat yung arrow dun sa pinaka marking dito sa cylinder head. So ayan yung timing mark, no. Okay, mga Piaggio, hanggang dito na lang at sasalin na natin lang. So ayan yung ating simpleng tutorial tungkol sa pagbubuo ng ating Piaggio Ape 200cc, no, at kahit 236cc. So hanggang dito na lang yung ating tutorial, no. So medyo hindi natin nalinis ng maayos yung kanyang engine dahil talagang sobrang dumi. So hindi na nakaya ng ating panlinis. So ayan mga Piaggio yung ating simpleng tutorial tungkol sa pag-assemble ng ating engine ng Piaggio Ape CT, no. So ayan mga Piaggio.